Sa mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Ito, letter B na tayo. Tapos na tayo dun sa letter A. So, confounding judgment by God. Tapos na tayo sa 1 to 4. So, verse 5 to 9 na tayo. Dito makikita natin na ang judgment ng Lord ay palaging righteous. Amen po ba? Kaya minsan akala natin nahihirapan tayo, pinaparasahan tayo ng Lord. No, that's mercy. Okay? Hindi curse yan, lalo na kung Christian ka. So itong coming down of the Lord, sabi dito, but the Lord came down, via red Yahweh. So he descended. Biruin mo, contrast to, irony. Human effort to ascend, pero God's sovereign descent. Pinakita ng tao na kaya daw nila at alam ng Lord na walang imposible sa kanila. But because God is sovereign, kung ano ang plano niya mapangyayari. Ang sabi niya scatter, hindi pwedeng kontrahin ng tao. Ibabalik ng Lord sa kanyang plano ang plano niya. Kaya kung panahon mo na, kapatid, kahit anong gawin ng tao sa'yo, pabagsakin ka, ay hindi ka mapapabagsak kapag ang sabi ng Lord, it's your time to shine. Amen po ba? So dito, naka bird's eye view yung Babel. Yan. Kitang-kita ng Lord, parang na-captivate sila sa ginagawa nila. Ano bang kailangan natin ganun? Kaya, so, pati ang Diyos, no? Together with the Divine Council. But I believe that is yung usapan na ito ay sa Trinity. So, this is anthropomorphic expression actually. Yung sinasabi dyan na verse, sa verse 5. Let us come down to see. So, anthropomorphic expression yun shows God's attentiveness and sovereign oversight, not ignorance. Baga may pakialam si Lord sa bawat isa sa atin. Huwag mo sabihin na walang pakialam sa'yo si Lord ngayon kung nahihirapan ka or ikaw na yung minamata-mata. Ang mata ng Lord nasa iyo din. So God does not need to come down to see this language exposes the smallness of man's greatest achievement from God's heavenly perspective. Akala ng tao, ang liit-liit lang nang nagawa niya nagyayabang na. Yun nga ang problema doon, parang sobrang galing ng tao. Hindi niya na-appreciate na mas magaling talaga si Lord dahil ang tao mismo hindi kayang gumawa ng tao din. Kaya niya siguro mag-clone, pero hindi siya makagawa ng sariling DNA. Kaya may isang scientist ngayon na nag-challenge. Bibigyan niya daw ng $10 million. Magsama-sama lahat ng magagaling na scientist kung kaya nilang gumawa ng buhay or living mula sa non-living. All of their technology, knowledge, pagsamasamahin nila. Yun ang challenge niya. Kasi alam niyang hindi talaga magagawa ng scientist. At kung may nagsabi man na may nakagawa, hoax yun, hindi yun totoo. Kaya sa lahat ng pagmamalaki natin, hindi natin pwedeng ipagmalaki talaga sa Panginoon. Dahil lahat ng kahit mabuti pa ay sa harap ng Lord ay maduming basahan lang po tayo. Amen po ba? So, pride invites divine scrutiny. Sabi nga sa Psalms 113 verse 5 to 6, who is like the Lord our God, who is seated on high, who looks far down on the heavens and the earth. And Proverbs 16:8, pride go before destruction and haughty spirit before the fall. Kaya nga, isa sa mga natutunan ko, lahat ng ipinagyayabang nasisira, kinukuha ng Lord. Kaya kung ano man yung pinagmamalaki nyo, ay ipagmalaki nyo ang Diyos na nagbigay nun. Hindi yung ipagmalaki nyo kasi magaling kayo or tayo. Sama ko sarili ko. Hindi ako exempted doon. Amen po ba? Maraming tao nagmamalaki. Alam mo ba, kung hindi dahil sa ganito, hindi ko na-achieve yan. No, kung hindi dahil kay Lord. Hindi dahil sa masipag ka, yes, oo. Pero si Lord nagbigay ng kalakasan, dapat si Lord ang bida. Pinayaman ka dahil kay Lord. Hindi dahil ikaw ay basta nagtiyaga lang. Kasi pwede namang kunin ng Lord yung buhay mo, pero nanatili ka pa rin buhay. Kaya ipasalamat mo sa Panginoon. So, confusion of communication. Sabi dito, let us confuse their language. So, let us go down yung umpisa.
Sumunod, let us confuse. Nabla sa fam. So, let us confuse their lips, ibig sabihin nun, or language or words. And that is a divine act of linguistic diversification to prevent centralized rebellion. Actually, yan, pakita natin dito. Yung salitang let us, it reflects the inner dialogue of the triune God. Yung sabi ko kanina, the Father, Son, and the Holy Spirit acting in perfect unity. In Genesis chapter 1 verse 26, let us form man. Sabi niya doon, in our likeness, no? So John 1, 1 to 3 and Colossians 1:16 na tinutukoy talaga doon na ang Diyos, the Father, Son, and the Holy Spirit ay sila talaga yung kumikilos dito sa kanilang plano, and united sila talaga sa plano na yan from the creation hanggang sa revelation. So this demonstrates that God Himself is relational within. So His own being, He judges humanity's false unity that seeks autonomy from Him. Maliwanag na yan, no? So God intentionally disrupt human unity that is rooted in rebellion, pride, and self-glorification rather than submission to His will. Kaya, yun nga tulad na sinabi ko kanina, lahat ng mga pinagmamalaki, nasisira, nawawala. Dahil ay hindi yung ang kalooban ng Lord sa ating buhay bilang mga anak niya. And ang matindi dito, nung binigyan nga sila ng confusion ng language, ito tandaan natin, it was a merciful judgment. Tulad nung pagpapalayas o pagpapaalis ni God kay Eva at Adan doon sa Eden, na akala ko din noon ay isang sumpa lang or dahil galit ang Lord kaya sila pinaalis doon. No, it is because of mercy. Ayaw ng Lord na mabubuhay sila ng 1,000 or 100 or mahabang panahon na masasama sila pag kumain pa sila ulit ng tree of life, kasi hindi na sila mamamatay. Eternal na pala. Ayun, pag nakakain sila ng tree bunga mula sa tree of life, tapos nauna na silang kumain sa bunga mula sa tree of knowledge of good and evil. So it was a merciful judgment, not only punitive but preventative. Pine-prevent lang ng Lord na yung unity nila ay masanay sila sa rebellion and redirecting humanity toward dependence on God. Ang gusto ng Lord, wag silang magdepende sa sarili nilang kakayanan. Ang gusto ng Lord, magdepende sila sa Panginoon. So, ang dependency natin kay Lord. Amen po ba? Yan. So, kamusta po ba sa ating live stream? Pa-comment naman po ng praise the Lord or hallelujah kung maliwanag pa rin ang ating signal o wala namang hindi siya napuputol-putol. I-open ko lang din itong Zoom ko sa aking cellphone kasi nag-leave yung sa cellphone ko. Naririnig din po ba ako sa Zoom? Yes po, Doc. Check ko lang din. Yes po, Pastor. Yes po. So, ayan. So, it foreshadows the future redemptive work of the Trinity at Pentecost, where the Holy Spirit enabled these diverse tongues to glorify the name of Christ in unity. So, grabe, no? Talagang nakaparallel actually itong pangyayari na ito sa work ni Jesus Christ. Na si Jesus Christ, sabi niya doon sa kanyang panalangin, 'di ba? I-host ko lang tong Zoom ko. Okay. Yan, meron na akong monitor sa Zoom. Na sabi ni Jesus Christ, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. 'Di ba po? Sabi pa niya doon, let thy kingdom come from earth as it is in heaven.
Let your will be done, let your kingdom come. So yung salitang let your will be done ay isang prayer na kahit mahirap ay dapat mong sundin, which is ganun na ganun din po ang prayer niya nung bago siya mamatay, which is submission to the will of God. Amen po ba? At dahil doon sa Babel, they didn't submit, they were divided. Pero si Jesus Christ nag-submit kahit medyo mahirap. Okay? Nagkaroon sila ng unity. They are united. At ang division dito ay diverse tongue. Pero doon sa Pentecost, it foreshadowed the future redemptive work of the Trinity at Pentecost, where the Holy Spirit enabled diverse tongues to glorify the name of Christ in unity. Nag-preach si Peter, which is after nilang mapuspos, 120 sila in the upper room. Ayan, sinabi nag-preach si Peter, 3,000 ang nabaptize. So how did Peter inspire them? He didn't say your job will be to pray and pay and obey, di ba? Sabi nga dito. At itong picture na to, sa upper room sila nakita na nakinig, pero actually theologically hindi siya diyan nag-preach. Nag-preach si Peter doon sa temple kasi hindi naman kasya or hindi ma-accommodate yan ng 3,000. So pumunta sila sa temple and then doon siya nag-preach, and they are speaking in tongues on that time. So yan. Yan ang marami din na sa aking pag-aaral sa temple talaga nag-preach itong si Peter. And second temple complex was massive. Itong Herod's temple na tinatawag or second temple. And under God expansion. At ito po ay measured approximately 36 acre, which is 150 square meter, larger than 20 football field combined. And the court of the Gentile, yung tinatawag na outer court. It was open to all people and served as gathering place, teaching venue, and even a marketplace. Yun yung makikita natin sa John chapter 2 verse 14 to 16. Hindi lang sila makapasok doon sa inner court, pero sa outer court, pwede sila doon. Doon sila nag-preach, o si Peter nag-preach, kaya maraming nabaptize that time. So, kabaliktaran, no? Nung ginawa ng mga tao doon sa Babel, yung panahon na naipon naman yung mga iba't ibang tongues. Kaya nga sabi doon, from different, 'di ba? Sa Acts chapter 2, from different tongues. If ilang mga, let me open the Bible in Acts chapter 2. Ilan yung mga tongues na nandoon, or sabihin natin iba't ibang lugar o pinanggalingan. So, talaga iba't ibang tongues, iba't ibang mga salita nila. Pero naintindihan nila with the power of the Holy Spirit yung isang preaching na hindi sinasabi nga doon ay, o sabi nila, lingua franca or Greek yung ginamit, kaya naintindihan ng lahat. So, actually, I believe that this is a supernatural tongues. Hindi ito isang lingua franca for me. And sabi nga dito, ayan, now how hear we every man in our own tongue, wherein we were born. Ang naririnig kasi nila yung own tongue nila, hindi yung lingua franca na tinatawag. So, actually, this is a supernatural tongues na sinasabi dito, Parthians, Medes, Elamites, dwellers in Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and parts of Libya, Cyrene, strangers of Rome, Jews, and proselyte, Cretes, Arabian. So, ang daming tongues, no? And they were all amazed and they were in doubt, saying to one another, what mean this? So, yun nga. Lasing daw sila, something ganito. But, ang daming na-convert. 3,000 because of this supernatural or phenomenal event. Phenomenal means hindi na ito nauulit. Hindi na pwedeng maulit yung merong apoy na makikita mo sa ulo ng tao. So that this is phenomenal. Okay? At pati yung kanyang tongues na ito, this is a phenomenal na iba't ibang lahi ang mag-iipon, tas pag nagsalita ka maintindihan nilang lahat. So hindi na yan nauulit at wala na yung
hindi na yun nauulit-ulit hanggang ngayon, mga kapatid. Even though sabihin natin may gift of interpretation of tongues, this is different na tongues. Hindi po ito katulad nung sinasabi na sa 9 spiritual gift na tongues. Okay? So, you hindi mo na kailangang i-interpret tong klaseng tongues na ito. Why? Kasi ikaw mismo na makikinig ng tongues na yon ay alam mo na ang ibig sabihin. Nothing to interpret. Okay? Kaya don't misunderstood na itong tongues dito at yung sa spiritual or nine gifts of the Holy Spirit, which is ang isa dun is at speaking in tongues and interpretation of tongues, this is different, no? Iba ito doon. So don't compare na sabihin natin parehas sila. So theologically they are different. Na interpret yung tongues doon, dito hindi na kailangang interpret. They knew it already when they hear it. So dito sa ating number 3, ceasing of construction, dahil na-confuse na ang kanilang language, they stopped building the city, they desisted and ceased or interrupts the human act of self-exaltation. Kaya nga, always talaga sa Bible, from Old Testament to New Testament, sinasabi doon that ang pride ay nire-resist ng Lord. O God resist the proud. Yung salitang resisted na nandoon is sabi ko na noon, na-share ko na ito, in a Greek term is used in a battle na yung resistance na tinatawag na yon, pag may susugod, ito yung frontliner para hindi sila makapasok at masakop. Yun yung resistance. It is a battle or warfare word. Sa Greek word yung resistance na yon. Na ganun din si Lord. Maglalagay si Lord ng lahat ng army niya para yung plano mo para sa paghayabang ay hindi matuloy. So, ganyan si Lord. Kaya yung mga nagyayabang ngayon, pansinin nyo, darating din ng panahon, ay nagsasuffer din sila. Kaya tayo, bilang mga Kristiyano, tinawag tayo para maging tulad ni Kristo, na kailangan ay ang hawak natin ay hindi title. Ang hawak natin dapat ay towel. Ano yung ibig sabihin doon? Nung si Jesus Christ ay naghugas ng mga paa ng disciple, he stooped down, he laid down his garment, and used his towel. Hindi title. Amen? Magsabi ng amen yung agree. Kaya tayo mga lingkod ng Lord, hindi lang tayo tinawag para maging kings. Actually, we are called to be a servant. Hindi niya sasabihin sa langit na, welcome my good and faithful bishop o doctor. He will say unto us, my good and faithful king, priest. No. Masasabihin niya, servant. Amen po ba? So the halting of the project was not because of human limitation but divine intervention. God directly thwarts plans made in arrogant independence from Him. So the dispersion fulfilled the original creation. So creation mandate, which is fill the earth. Yun ang sabi ng Lord sa Genesis 1:28 and also told by Noah na i-fill ang earth ulit after the flood, which they were resisting, di ba? So yun ang dahilan. Kaya itong Babel na ito, it sounds like Hebrew word balal means to confuse. Kaya yung salitang balal at saka Babel ay confusion nga ang tawag natin dito sa ating last chapter segment. So though intended as a monument to human greatness, itong Babel becomes a memorial of divine judgment. So Babel is later connected to Babylon, which is symbolize pride and rebellion in biblical theology. Sa Isaiah 14:12-15 and Revelation chapter 18 na sabi doon, alas, alas, Babylon had fallen. Amen. Towel, not tower. Mas dikit. So thank you, Pastor Franco. May preaching outline na tayo sa Sunday, So, magandang theme niyan. Towel, not tower. So divine judgment and confusion. In response to their pride, God intervened by confusing their language, which halted their construction effort. So yung name na Babel, it reflects the divine judgment, symbolizing what? Chaos that ensued from their
hubris and scattering of people across the earth. So, praise God. Mayroong tunay, kaalam ang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa Mobile Bible School. Ito'y abot kamay na sa bawat